May lumabas na yan, Divan. So yan. So yan, may display na siya. So yan, ang linaw niya oh. So yan, what's up mga kabutingting. May ayusin na naman tayo na isang LED TV. Brand nito is Divan. So yan, nasaksak ko na to mga kabutingting. Ang problema nito is wala siya ditong indicator light. So walang standby power. So para makita nyo mga kabutingting, isasaksak natin. So yan mga kabutingting, sasaksak natin. Ito na, saksak natin. Ayan, tingnan nyo mga kabutingting, walang umilaw dito na indicator light. Dapat may standby power dito. Wala bang ang problema nito mga kabutingting is nandito sa power supply nya. So huwag natin patagalin, buksan na natin sa likod. So itong TV mga kabutingting parang repair na to kasi broken shield na yung dito sa warranty nya. Tsaka yung ibang bolt dito hindi na sa kanya, parang napalitan na ito. May wood screw na palitan yan. Iba na. Parang na-repair na to. Tingnan na natin sa loob kung anong problema dito. Sana mga kabutingting success natin itong pagre-repair ng TV ito. So yan mga kabutingting, may switch siya dito. So i-test natin muna tong switch na to kung di ba to sira. Test natin sa continuity mga kabutingting. Yan, good naman mga kabutingting. So okay tong yung switch niya. So ayan mga kabutingting, nabuksan na natin. So linisan muna natin ng konti mga kabutingting kasi maraming likabok. So yan, so mga kabutingting, so kanina nasaksak na natin to. So yan, so kanina nasaksak na natin to mga kabutingting, so wala siyang power. Tapos ngayon nabuksan na natin. So magte-test tayo dito muna sa primary niya, galing sa 220. So dito sa power galing sa power line niya, may yan, pakita ko sa inyo. May fuse dito mga kabutingting, ayan. So ayan, may fuse dito. Iti-test natin tong fuse na to at saka may apat na rectifier. I-check natin yan. Wala bang shorted. So yan, mag-test muna tayo ng mga parts dito kung wala bang sisira guys. So yan. So yan guys, baklasin muna natin tong board na to. So yan, tatanggalan natin mga kabutingting. So dito tayo magte-test sa may fuse niya dito. So ito, tanggalin lang natin to.
So, test tayo ng mga parts niya. Yan, test tayo dito sa fuse niya. Check natin. So yan mga kaputing-ting, good yung fuse niya. Dito tayo sa mga rectifier. So wala naman. So, yan mga kaputing-ting. Titest ko dito. Okay naman yung parts nyo dito. So, susunod natin na gagawin is mag-voltage checking tayo dito sa primary. Kung mayroon bang pumapasok na voltage dito. So, yan. Babalik muna natin dito sa TV. Ito sa kaha niya. Kuha tayo ng voltahe. Yan, lagyan natin ng power cord mga kaputing-ting. So may switch dito. So yan, naka-on yan. So yan mga kaputing-ting, check ko yung voltahe niya dito is meron naman. Meron siyang 12 volts. Okay naman yung power supply niya. So yan, may nakikita lang ko dito na parang may nabulok na sak dito sa may filter capacitor at saka may something may noise siya dito. So ayan, so hindi siya masyadong naririnig. So ayan, patayin ko muna mga kaputing-ting. So ayan mga kaputing-ting, good yung supply niya dito mga kaputing-ting, saka dito sa secondary. Ang problema lang niya mga kaputing-ting is wala siya ditong voltage na lumalabas at papasok dito sa panel niya dito. So dapat makasukat tayo dito ng 12 volts. So wala tayong masukat. Zero lahat ng supply niya at saka dito sa indicator niya may supply dito dapat 5 volts. So lahat wala tayong masukat. So ayan, titrace natin may mga parts dito, mga regulator driver niya natin kung walang shortage. Saka itong capacitor, check natin to. So ayan, mag-check muna tayo dito sa parts sa supply, wala na tayong problemahin. So mayroon na siyang 12 volts saka supply na backlight. So yan, check muna tayo dito mga kabuting-ting. So mga kabuting-ting, may maliit dito na isang IC driver. Parang regulator siya. Tinetest ko siya is shorted na siya. Dapat itong bali 6 na paa to. Itong isang paa dito is galing sa supply na 12 volts. Then ibang paa naman dito is may output na 5 volts at saka 8 yata. So yan, may input siya, so ang problema niya wala siyang output. So yan ang dahilan na wala ditong voltage na pumapasok. So yan, may sira ako dyan na mga China na board na ganito sa flat screen. So tinignan ko, meron ganito, so subukan natin tanggalin at palitan natin kung gumagana siya. So yan, tanggalin muna natin mga kabuting-ting. Baka ito lang yung sira or may iba pa. Kung hindi na madala pag repair, palitan natin ng board. So yan, subukan muna natin to palitan. Baka ito yung dahilan. Sige, tatanggalin ko muna. So yan mga kabuting-ting, dito na. Yan, yung maliit. Yan, i-resolda na natin. So yan. Ito yan ang tinanggal natin. Ito. Ayan. Maliit. So, yan mga kabuting-ting, resulta na natin.
So yan mga katingting. So yan. So yan. So ito yun. So 6 na paa yan. Parang voltage regulator niya. May 12 volts at saka 10 volts o 10 volts and 5 volts. So yan, subukan natin i-power switch on kung gagana ba siya. So try and error to mga kabutingting. Ito yung troubleshooting natin na mahirap-hirap kasi try and error tayo. Mahirap to na troubleshooting mga kabutingting kasi isa-isahin natin yung mga regulator ng mga voltage niya, saan galing yung mga voltahe na nawala. Sana mga kabutingting mag-success to, gumana to. Kasi akala ko kanina ang sira niya is power supply. Kaya kung power supply yung sira mga kabutingting, pwede tayo gumamit ng tinatawag na 4 wires. So ayan, saksak na natin. Hindi ko na muna ito kakabit yung sa power indicator niya at saka sa dito sa itong screen panel. Voltage check muna tayo. Kung may makukuha tayo na voltahe. So yan, switch on natin. So mga kabutingting, may voltage na. So kanina, sinecheck ko yung mga paa, 6 na paa. Isang paa niya is ground, bali yung may 12 volts, 5 volts at saka 10 volts. So ayan, tingnan nyo sa tester. Dito tayo sa 12 volts, galing sa dito sa capacitor. So ayan, may 12 siya, may 12. Yung 5 kanina nawala. Ito yun. So yan, may 4.8 volts. Dito tayo sa 10 volts niya. So yan, may 10 volts siya. So patayin muna natin. Ilagay muna natin yung indicator light. Tsaka mamaya na itong sa screen. Kung may indicator light siya. Kanina wala 5 volts dito. So yan, switch natin. So yan, nag-iilaw na siya mga kabutingting. Test natin kung may 5 volts siya. So yan, standby power niya 5 volts. So ayan, meron siyang 4.8. So, patayin ulit. Ilalagay natin dito. So, ayan. Kanina, tinitest natin dito. Dito mga kabutingting. So, dito. Test natin to dito. Walang voltahe to. Walang 12. So, ngayon, titest natin ulit. So, ititest natin ulit mga kabutingting. Tingnan nyo dito sa tester natin. Itong black sa ground to. Tsaka power switch natin. So, ayan. So, ayan. Nagusulit na siya. Saka test natin dito sa panel niya, mayroon siyang supply. So wala pa siyang supply kasi hindi ko pa siya power on. So on natin. So may indicator light na. So i-on natin mga kabutingting. So ayan. Namatay na yung indicator light. So dito tayo sa screen. So ayan, may 12 volts na siya. So kanina walang indicator, dito tayo maka-power on, switch on. So ayan, may 12 na. So hindi power supply yung problema natin mga kabutingting. Ang problema ni TV nito is yung regulator niya na 6 ang paa, papunta sa system niya. So walang supply. So tingnan natin sa screen kung may display na. So ayan, patayin ko ulit. Hindi ko pala naikabit yung backlight. Yung backlight connection niya. So yan, kabit muna natin. So yan, parang midlap na yung ilaw. So yan, switch on natin. So yan. Yan, tingnan nyo mga kabutingting. Kung nakikita nyo. Yan natin. So yan, nakikita nyo. May ilaw na pula dito. Yan. So yan, may ilaw na pula. Kanina wala yan. So, pindutin natin yung switch dito na power. Mamamatay ito. Yan, namamatay. Kulay green na siya.
So, tayo natin kung may display. So, yan, may display siya. Kaso, may problema sa screen pala. So, yan, namamatay na naman. So, umiilaw na yung backlight. So, may problema siya sa, hindi lang sa power sa supply niya mga kabuting-ting. May problema pa siya dito sa screen niya. So yan, may problema sa screen. So, magbo-voltage ulit tayo dito sa panel niya. So, nag-power on na siya. So, may isang problema pa dito sa screen. So, ayan mga kaputing-ting. Ayan. Tingnan nyo. Dito sa kapasitor na to is maingay siya. Parang, yan. Itong kapasitor na to. Kita ba? Yan ito. Ito mga kaputing-ting. So, sobrang init niya oh. Number dito is 470 by 50 volts. Yan o, kung narinig nyo. Yan, may parang kuliglig. Parang gano'n. Bisaya po, parang gangis. So yan. So, palitan muna natin. Baka yan dahilan nga hindi naka-display. Kasi bumaba ng 9 volts. Ayan, uminit na. Parang naglulubo na mga kabuting-ting yan. Yan, sobrang init. So, yan, tagalin muna natin at palitan natin mga kabuting-ting. So, yan, sobrang init na niya, oh. Lumubo na. So, ayan mga kabuting-ting, tanggal na natin. So, ito, number yan dito is, so, yan. 470 by 50 volts. So, hanap tayo. Kung may mahanap tayo na 470 microfarad and 50 volts. Dito tayo. Kuha kung meron dito. Filter to ng papunta ng dito supply sa regulator niya 470. So wala tayong mahanap dito. Meron 470 16 volts, sumababa yung voltahe niya. So hanap tayo sa ibang board, kabuting-ting. So pause ko muna. So ayan mga kabuting-ting, kanina hindi ko pala to na test ipakita sa inyo na iti-test. So ayan, iti-test natin sa dito sa digital tester natin. Capacitor tester, nakaset na sa capacitor. So yan, test natin 470. So dapat kung hindi man makukuha yung 470, so malapit lang sa 470. So yan, test natin. So yan, sumubra siya. Tara natin. Parang may paano yung rubber niya. Nag-crack na. So 390. So yan. $392. So isa yan, kasi hindi kasi to accurate. Doon natin to iti-test sa homemade tester natin, capacitor. So ito yan. So yan. Pwede ito sa non-polar, sa ganyan set nyo. Pag dito sa electrolytic, dito tayo. So yan, may ilaw yan na indicator niya. So yan. So test natin kung mag-charge siya mga kabuting-ting. So yan. So yan, walang kuryente. So hindi siya nag-charge. So pag i-test mo yun sa tester capacitor mo, dito sa digital natin is parang good pa siya.
Buti kung meron tayong analog mga kabuting-ting kasi nasira yung analog tester ko. So ito yung gagamitin. So dito tayo sa homemade natin. So yan. Circuit nito is galing kay Boss Joey Tech. Shout out kay Boss Joey. So yan, hindi na siya nagcha-charge. So meron ako ditong binunot kasi 470 by 50 volts to. So wala akong makitang 50 volts. So try natin gagamitin is 470 by 35 volts mga kabuting-ting. So yan, 35 volts. Try natin to. So iti-test muna natin dito sa digital natin kung okay pa siya. So ayan, meron siyang nare-reading na 407 microfarad. So yung kanina na pinalitan natin is meron lang siyang 380 or 390. So ayan. So malapit to sa katotohanan. So yan mga kabuting-ting, 470. So nakuha siya ng 423. So ito, ititestin natin to sa homemade natin kung magcha-charge siya ng kuryente. So yan. Yan. So yan. May na-charge siya. Nag-charge siya ng kuryente. Nag-spark pa. Malakas pa yung spark niya. Yan. So, ibig sabihin, good pa to. So, good ito. So yan na mga kabuting-ting. Ilagay na natin dito sa board. So ito yan diferensya niya. Yan, may nag-crack na dito sa sa rubber niya. Hindi siya lumubo dito. Ang laman nito is nag-dry na yung laman dito sa loob ng kapasitor na to. So ito maliit lang. Kasi 12 volts lang yung dumadaloy dito. So pwede na siguro to 35 volts by 470. So yan, ilalagay muna natin. So yan, kanina kasi nakalagay ito, nakahiga kasi mahaba yung paa. Hindi siya pwede nakatayo kasi ang haba ng katawan ng kapasitor na ito. Baka sumaya doon sa cover. So ito, mababa lang siya. So yan, tinayo na natin. Sige, inang ko muna. Kasi kanina ito yung noisy mga kabuting-ting. Nagno-noise yung supply natin. Pag ganun kasi, pag noisy, yan may problema ang kapasitor. So ayan mga kabuting-ting, tapos natin mahinang dito sa likod. So ayan. So balik natin, supplyan natin kung baka mag-on na yung screen natin. Kung hindi, mag-trouble tayo dito sa panel niya. So yan, sasaksak na natin mga kabuting-ting. Switch on natin. So ayan mga kabuting-ting, hindi na siya maingay. So yan, may standby. Switch on natin. Natin kung... So ayan, may display na siya mga kabuting-ting. So kanina wala tong display kasi yun, may lumabas na. So ayan, may lumabas na. Yun, no signal. So kanina hindi nag-display yung screen natin. Yung dahilan is yung kapasitor. Itong kapasitor na to mga kabuting-ting. So ito, sa supply ng punta ng IC na regulator niya, yung pinalitan natin kanina na 6 na paa, yung maliliit pa, parang mumo, yung sa Bisaya mumho, yung ang laki ng piyesa, Tagalog mumo. So yan, ito weak na siya mga
Kabuting-ting, may leak na yung kapasitor natin. So, yan. Good job. Nagawa natin yung TV na walang power. Hindi ang tingin ko ang sira is power supply. Hindi pala. Yung IC na maliliit, 6 na paa, yun ang sira. Napalitan natin. Nakahanap tayo ng sa sira dyan na sa board ng flat screen din. So, tinitrace ko yung mga data pin niya. Katulad naman. So, yan. So, sobrang liit. Liit talaga. Sana yun. Maliit na piyesa lang. So, ayan. Okay na siya. May display na. May lumalabas na. Yun, papatayin natin ulit. May logo na lumabas. So, yung maingay na power supply kanina, parang may kuliglig. So, nawala na. Dahil ang salary nun is anong kapasitor na weak, yung may leak. So, yan, switch on natin ulit. So, yan, namamatay siya. Nag-green yung ilaw dito. So, yan, tingnan nyo. May lumabas na. So, yan, may logo na siya, Devant. So, yan, ayos natin yung TV natin. Successful yung ginagawa natin na try and error, mga kabuting-ting. So, dami-dami na natin na pyesa na tinatanggal kanina. Pinalitan pa natin yung iba kasi walagay natin yung sira. Yun hindi pala. Isa lang yung dahilan. Yun lang 6 na paa na yung transistor driver. Parang IC siya. Parang multiple output na siya. May regulated na siya na 5 volts at saka 10 volts. So, ayan. So, subukan natin mga kabuting. Lagyan to ng antena. So, ayan. Tahimik na siya. So, naka-HDMI to. Lagay natin sa TV. So, ayan. Hanap tayo. Channel 7. So, hindi pala to naka-search ng channel mga kabuting-ting. So, search muna natin. Tayo muna ng soldering lead. So, yan. Nag-normal na yung supply niya. Hindi na siya maingay. Pag ganun kasi, pag maingay, parang may sa Bisaya pa, gangis. Yun. Parang may kuliglig. Ang dahilan yun is mga kapasitor. Nag-leak yung mga kapasitor. So, yan. May antenna na yan. So, mag-search muna tayo ng channel. Yan. Search muna tayo mga kabuting-ting. So, yan mga kabuting-ting. Ang sira nito is, lilinawin ko lang. Sira niya is no power indicator. So, ayan. So, tinetest natin yung primary niya at secondary. Meron siyang supply good yung primary niya. Hindi pumutok yung fuse. Hindi nag-shorted yung rectifier diode niya. At sa secondary, merong supply yung driver backlight niya. Backlight driver. Meron siyang supply. Good yung supply niya. Ka-reading tayo kanina na sa standby na 13 volts. Kasi parang naka-parallel lahat ng backlight nito mga kabuting-ting. Bali, anim na wires. Parang parallel yung connection niya. At saka papunta sa system niya, mayroon siyang 12 volts. So pagpasok ng 12 volts dun sa regulated na IC, parang multiple output na siya. Regulated 5 volts at saka 12 volts and may 10 volts na siya. So walang lumabas, may input na siya na 12. So walang lumabas na papunta sa standby power niya na 5, walang 10 volts. So yun, tinetrace natin. So yun, yung 6 na paa. Yung dahilan, walang supply yung panel niya dito sa screen at saka itong standby power niya, indicator light. Dapat pag kasaksak yan, may read dito standby power niya. So wala siyang standby. So ayan, nagse-search pa siya. So yan ang dahilan mga kabuting-ting. Lagay ko kanina is parang magka-convert tayo ng 4 wires module kasi may nagre-request sa akin. So hindi pala tayo naka-proceed doon kasi hindi yung sira. Dito sa mismo sa system ng board niya, walang supply dito para sa puntang screen. Di makapag-on yung system. So ayan, on na siya. Antayin na natin matapos mag-scan ng channel. Kasi hindi to malinaw yung makukuha natin mga kabuting-ting na channel. Kasi ang gamit natin na antenna is soldering lead lang. So pag wala tayong magandang makuha na channel, so gagamit tayo ng DVD. So yan, DVD ang gagamitin natin para yung dito naman lang yung importante, makikita natin nakalabas yung screen. Yung may display na tayo. Kasi no display to, no power. So ayan.
So yun sa ulitin ko, so yun sa nag-request na for 4 wires module natin sa power supply. Inaantay ko kasi wala pang dumating dito na ganun na problem. Baka may dumating, gagawa natin ng tutorial yun mga kabutingting. So yun sa nag-request, nakalimutan ko yung pangalan niya. So yan, pag may trouble, ibablog ko naman. So para may idea kayo sa mga bagong technician. So ito, maganda-ganda din ito na troubleshooting mga kabutingting. Baka may naka-troubleshoot sa inyo dyan na ganito din. Devant TV. Parang 32 yata inches ito. Mamaya ko na lang papakita pagkatapos nito mga kabutingting. So yan, may nakikita nyo may display siya. So wala pa tayong channel kasi wala tayong magandang antenna dito. So yan, meron na. Pero sobrang snowy yung signal natin kasi hindi maganda yung antenna. So i-fix ko muna tong dito sa loob mga kabutingting kasi hindi pa natin sauli yung insulator niya. So sauli ko muna lahat kana tayo ipakita ko sa inyo. So yan, papatayin ko muna. So yan, may display na yan. Pag ganito kasi mga kabutingting, nagre-repair ng flat screen TV, mga LED, tiyagaan lang mga kabutingting kasi hirap talaga pag ganito na, sa supply ang problema. Hirap talaga kasi ang liit ng mga pisa dito, kung wala kang mataas na oras na gagawa dito, hindi mo ito magagawa. So yan, sauli muna natin to. Parang itong tibing to mga kabutingting, parang galing na to ng ibang technician kasi parang hindi nagawa. So yun, hindi yata nakuha kasi iba-iba na kasi yung mga screw nito. Yung iba kulang screw. Yan, ito mga kabutingting, linisan naman natin. Devant 28 pala yung inches niya. 28 inches. So linisan muna natin. So yan, ito wala tong screw. So yan mga kabutingting, tapos na natin sa uli lahat. So yan, mag-test tayo. So yan, kasi wala tayong magandang antenna, gagamitin natin is DVD lang. DVD na lang yung gagamitin natin mga kabutingting. Para may maganda tayong kukuha na display. So linisan muna natin kay may kabok. So yan, power switch natin. So yan, may ilaw na yung indicator light. So pindutin natin yung power button niya dito sa ilalim. Dito. Yan, mag-start yan, mamamatay, mag-green yan. May lumabas na yan, Devant. So yan. So select natin sa EV mga kabutingting. Dito. So yan, sa EV. So yan, may display na siya. So yan, ang linaw niya. So hindi na tayo maglagay ng music, baka makapirate tayo ni YouTube. So yan. Ito yung sira mga kabutingting. Ito, maliit. Yan, ang liit niya Yan, yung maliit na yan. 6 na paa. 6 na paa niya. So yan. So parang tatlo na yata. Parang tatlo na yung output niya dito. Bali, may 5 volts regulated na siya. Bali, ang input niya is 12 volts. Tapos may output siya na 5, 10. At may negative pa yata yung isa. Para tatlo. So yan. Yung missing na voltage kanina, dito nanggaling yon. So walang output. So yan mga kabutingting. Ang liit ng sira. Pero ang laki ng problema. So yan. Maraming salamat ulit mga kabutingting sa mga solid viewers natin dyan, solid na subscriber natin, mga kabutingting natin dyan, yung mga bagong technician.
nagbubuting-buting-ting dyan na hindi nila makukuha. Baka may trouble sa inyo na ganitong problem. Devant, 28 inches. Model nito is, tingnan natin anong model to. So yan ang model niya. Model niya is 28 DL410. So yan. Yan mga puting-ting, dito na lang tayo. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng channel natin, no, paki-subscribe. So ikaw yung kaputing-ting na nanonood ngayon na nakapag-trouble ng ganito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, paki-subscribe mga kaputing-ting para tulong na din sa ating channel para ma-reach natin yung watch hours natin mga kaputing-ting. Kasi ang late pa ng watch hour natin para ma-monetize na yung channel natin mga kaputing-ting. So ayan, ulitin ko, don't forget to subscribe our YouTube channel, JOD Tech. So mga kaputing-ting, like and click the bell button para ma-update kayo kung may bago tayong i-upload na mga bagong videos. Katulad nitong mga tinotrouble natin mga kaputing-ting. So yan, maraming salamat sa inyong lahat. And bye bye. See you next time. So yan, okay na yan.